sa mga alternative strategies ng Civil Aviation Authority of the Philippines para matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero at ang investigasyon sa bomb joke dyan sa Bicol International Airport. Yan ang ating tatalakayin kasama ang tagapagsalita ng CAAP, Sir Eric Apolonio. Magandang tanghali po. Yes, good morning. Good afternoon po, Ma'am Nina. Una po sa lahat, kailan po inumpisahan at kailan po natapos itong construction sa Borongan Airport? At kumusta naman po ang daloy at performance ng nasabing paliparan sa ngayon? Well, so far po last na Borongan Airport po natapos po within 6 months. Ano? Ginagawa nating procedure sa mga airports na yung unity airports is para yung kailangan ng mga permission po doon ng mga nasabing airports, yung terminal. So, gumawa tayo ng paraan magkaroon ng ganito. Nasabing structure na mabilis matapos within 6 months lang po. Susunod after Borongan is yung ito po extension ng Tagindingan Airports. Okay. Sir Eric, para sa kaalaman po nating mga kababayan, maaari niyo po bang ilarawan o ipaliwanag itong bago nating modular construction method or system na nais yung gamitin sa pagsasaayos ng ating mga paliparan sa buong bansa? Ano po bang kagandahan sa sistemang ito? Ito po is sagot na type of resistant to dahil made of steel. Talagang po pwedeng ilipat po, no? Hindi ito fixed na sabi nating structure po pwede ilipat kung kinakailangan. At sagot po ito doon sa pangangailangan nating mga pasahero dahil unang-una po yung tinatawag especially ng tourist-oriented areas is dumadami na. Yung mga airport po natin sa mga lugar na yan, yung community na tawag, huwag sa maliit. Kaya po naisip ng pamunuan ng DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines na mag-introduce ng ganitong konsepto. Sinimulan nga po natin to sa Borongan para at least kahit na one flight a day yung nasisip pasahero pumupunta doon sa nasabing destination. Sir Eric, marami po nagtatanong nito, panigurado, magkano po ang nagagastos natin dito sa gamit ng modular method? Cost efficient po ba ito kumpara sa traditional method natin, Sir Eric? Naman po, unang-una mabilis. Kalawa, type of resistant. Mura po ang construction cost because ang mga passenger terminal po, inaabot po yan at least 5 years bago matapos. Pero modular na ginagawa na 6 months lang po tapos. At pareho rin ng delivery magagawa dahil unang-una meron din yung counter at kung iba ang fees na kailangan ng passenger terminal. Sir, ano naman po yung mga iba pang paliparan ang nais ninyong ayusin matapos itong Borongan Airport gamit itong modular method at kailan po ito sisimulan? Ay, itong po by December po na yung ating Tagindingan International Airport dahil masyado na kung mataas yung ridership dyan at kinakailangan po talaga ma-augment yung current facilities. Kaya na inabuti po ng ating pamunuan na mag-construct nitong modular airport na magkakaroon po ng at least 500 passengers ang kaya servisyo niya, additional 500 passengers. Hindi ho ba makakasagabal sa darating na holiday season ang construction sa Tagindingan Airport, sir? Po, dahil doon kung may existing naman po tayo malaking terminal. Ito po augmentation lang. Dahil unang-una, ito Tagindingan is up for public-private partners. Makuha yan ng private owners. Kaya really, ginawa natin ng pagkara o marako tayo natatanggap na hinahinging mga mananap tayo masyadong napakit ng terminal considering na pang-ingin sa airport. Kaya ako po
kung suo natin ito ng December, by June po is kompleto na po din. Sa ibang usapin naman po tayo, Sir Eric, no? Kamusta naman po yung investigasyon natin dito sa isang pasahero ng Cebu Pacific na nag-bomb joke po habang nasa runway pa tayo ng Bicol International Airport? Ano po ang detalye sa insidenteng ito, Sir Eric? Nga po, malaking perwisyo po ang nagawa nitong ginawa ng isa nating kababayan na bomb joke. Isa pong Cebu Pacific Flight 5J5326 noong 10:45 kahapon na itong insidente sa Bicol International Airport at naapektuhan po sa sabing flight is 130 passengers at 3 infants. Po ito, while rolling yung nasa aircraft ng Manila patungo doon sa main runway para mag-take off. Standard operating procedure na ginagawa ng ating mga crew na check-in lang equipment nila. No? Mabuti. Isa na po yung nasabing toilet nga. No? At doon yung sabing na bomb. Immediately, bigyan informasyon ng piloto at sinabi ng tao meron po emergency procedure. Ang nangyari po, pinabala sa mga pasahero, pinaniling ng ating case yung ating group. Nasa sabing luggages at items. At it was proved negative noon. Noong 1:35 po yung operation nasabing paliparan. Although marami po talaga na inconveniente dahil halos 11 flight po yung mga na-delay. Dahil lang dito sa sabing prank na pasahero sa Bicol. Sa insidente niyan, Sir Eric, mukhang kailangan natin ng paalalahanan ng ating mga kababayan. Ano po ba ang parusa sa sino mang magbibiro ng bomba o bomb joke sa loob ng eroplano? Well, under doon sa dati natin decree 177, 5 years po ang imprisonment yan at 40,000 tinatawag na, no? But meron po tayong bagong Republic Act, yung 1149, at na anti-terrorism 20, 12 ho ang imprisonment kung kumakan itong ginawa ng isang tao sa loob ng paliparan. At bilang panghuli na lang po, Sir, mensahe niyo lang sa lahat ng ating mga kababayan na looking forward for a better airport po sa buong bansa. Sa ngayon po, talagang ginagawa natin lahat ng paraan para makahabol tayo doon sinatawag na travel search dahil napakalaki yun talaga ng riders ng mga sa paliparan at gumagawa ho tayo para travel ng ating mga pasahero sa bawat 42 run airport. Okay, maraming salamat po sa lahat ng inyong ibinahagi sa amin sa araw na ito. Atin pong nakapanayam ang tagapagsalita ng CAAP, Eric Apolonio. Salamat po.